Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Nasaan man kayo saan man kayong panig ng mundo ay sana ay lagi kayong pagpalain. So, ngayong araw nga ay unbox tayo at magre-review ng isang headlamp. Ito ay ang Lepro headlamp. Ayan. So, nabili ko ang flashlight na ito sa Amazon ng nagkakahalaga ng 2,500 yen dito sa Japan. So, malaga ang flashlight sa ating mga tao dahil syempre, magagamit natin ang mga gantong flashlight sa in case of emergency or kung tayo ay mahilig mangisda or naglalakad tayo sa gabi, ay malaking tulong ang mga flashlight na ito para makakilos tayo ng maayos sa gabi. So ayan na, hindi ko na patatagalin at bubuksan na nga natin to. Ayan. So ito nga yung laman niya. Ito yung charging cord na Type-C. Ayan, Type-C. Dahil ang flashlight natin na ito ay rechargeable. So hindi natin kailangan mangamba kung malobat ito dahil i-charge lang natin ulit. So hindi ito magastos sa baterya katulad ng mga hindi rechargeable na flashlight. So ito yung mismo yung flashlight niya. Ito, Lepro. At ito yung lens niya. At ayan. Side. Battery cover. At meron din siyang user's manual. So ito. User's manual niya. Meron siyang English, Japanese, Chinese at marami pang ibang mga languages na nakalagay dito. So ito yung kanyang battery. Tingnan natin yung battery. Mali. Ito sa kabila. Ayan. So, meron siyang battery na 2,200 mAh 7.3 volts. Dahil medyo malaki yung capacity ng battery niya, ay umaabot raw ang flashlight na ito ng hanggang 3 hours mahigit. Sa kanyang pinaka mataas na setting ang 1,000 lumens. At umaabot naman daw ang flashlight na ito sa ng halos 14 hours mahigit kapag naka-red, steady red. So, ito yung ang flashlight na ito ay mayroong 6 na mode. So, sa unang pindot mo ay lalabas yung kanyang high setting. Yun yung nasa 600 lumens. At pangalawang pindot, yun naman yung low. Yung pinakamababa niyang liwanag. Sa pangatlong pindot naman ay high. High pa rin siya. Maliwanag pa rin. Kaya lang wide yung ilaw. Hindi siya ganun kalayo ang nararating pero malawak yung nasasakop ng liwanag niya. Tapos yung 1,000 lumens niya ay pwede mong i-long press yung mismong on and off button para lumabas yung pinakamaliwanag. Yun yung 1,000 lumens. At meron din siya sa pang-apat na pindot, yung steady red.
Yun yung ilaw na ginagamit kadalasan ng mga mangingisda. Kasi lalo na sa mga namimingwit, kasi hindi nabubulabog ang isda doon. Meron din namang flashing red sa pang-5 pindot. Yun yung ilaw na kulay pula na nagpa-flash-flash. So, kung gusto mo na visible ka sa gabi, yun ang gagamitin mo. Lalo na kung nagbibisikleta ka or nasa madilim ka na gusto mo makita ka ng mga sasakyan, pwede mo yung gamitin, flashing red. So, ang flashlight na ito ay waterproof, IP65 waterproof. So, hindi mo kailangang mangamba kung habang ikaw ay kunwari ay nagbibisikleta at biglang umulan. Hindi mo kailangan mangamba, lalo na kung ikaw ay nangingisda, hindi natin maiiwasan na minsan ay biglang uulan, ay hindi masisira ang flashlight na ito dahil siya ay waterproof at saka dustproof. So, malaking bagay ang pagiging waterproof ng isang flashlight dahil madalas natin itong gamitin outdoor. At depende rin sa sitwasyon, pwede mo ring i-rotate ang angulo para makuha mo yung mismong angle kung saan mo gustong tamain yung ilaw. Hindi mo kailangan bitin ang flashlight na ito dahil meron siyang strap na inilalagay sa ulo na pwede mo ring i-adjust para maging fit sa ulo mo. So, malaking bagay ito lalo na sa mga nangingisda dahil syempre may hawak kang pamingwit or may hawak kang silo para sa isda. So, malaking bagay ito. Sa mga nagbibisikleta din, para hindi mo na siya kailangan ikabit sa bisikleta, nasa ulo mo lang, kung saan ka lilingon, nandun yung liwanag. So, ayan na nga guys, huwag na nating patagalin, itesting na natin ito sa labas para makita natin kung gaano kaliwanag ang flashlight na ito sa outdoor, sa madilim na paligid. So, ayan na, puntahan na natin. Punta tayo sa labas at mag-testing tayo doon. So ayan, saktong-sakto. Madilim ang gabi. Ayan, papunta tayo dito sa labas sa may palayan. Dito natin ito i-testingin. Ito yung kanyang unang mode. Yan yung 600 lumens. At yan naman yung kanyang low, pangalawa. Ayan, pangatlo. Yung high pa rin pero wide. At yan naman yung red, steady red. At ito naman yung flashing red. So punta naman tayo sa pinakamataas niyang setting. Ayan, naka-high na siya. Tapos ililipat natin sa 1000 lumens. Ilulong press lang natin. Ayun, mas lumiwanag pa. Sobrang layo din ang naaabot ng ilaw niya. Yung covered court na yon ay mula sa kinatatayuan ko ay nasa 150 meters approximately mula dito sa aking kinakatayuan, pero abot pa rin ang liwanag niya. So ganun kaliwanag ang flashlight na ito. So ayan, kapag nasa kalsada, yan yung pinakamaliwanag niya. Talagang maaasahan. Ayan. First, second, dyan sa low tayo habang lalakad. Pumunta tayo dun sa may unahan. Titestingin natin dun sa may malapit sa ilog. Sa lawa. Sa may malapit sa lawa. Doon natin titestingin ito.
Napakaganda ng flashlight na ito, lalo na kung mahilig ka na maglakad sa gabi or ipapasyal mo yung aso mo sa gabi sa paligid. Napakainam gamitin ito. So ayan, yan yung kanyang low. Papatayin natin at ililipat natin sa high. Ayan, 600 lumens. Yan yung 600 lumens. Ayan. Ito yung tubig. At ayun yung ano naman, yung island naman na yon sa dulo. Yun yung lupa na galing dito sa ilog na ito, tinambak doon, tapos naging kawayanan. Mula dito sa kinakatayuan ko, mga 50 meters ang layo niya. So ayan, ililipat natin sa 1000 lumens, long press lang natin. Ayun, mas naging maliwanag pa. Ayan. Ayan. Para itong headlight ng motor. Kung ikukumpara ko sa motorsiklo, para itong headlight ng motor sa sobrang liwanag. Ayan. Ayan yung dahon. Nagdidilaw na dahil autumn na dito sa Japan. So ayan, hanggang dyan na lang yung review natin, guys. Kung inyong nagustuhan ng ating video ay bigyan nyo naman ako ng isang thumbs up dyan. At malaking tulong sa akin channel kung magsusubscribe kayo. Maraming salamat sa inyong panonood, guys. Hanggang sa muli.